Malinaw na ngayon ng Lakers nakapokus na sa panibagong foundation sa future nila na magmumula kay Luka Doncic at Austin Reeves. Dahil sa report, ang front office mismo ng Lakers pinaprioritize na ang parehong young guards nila na pwedeng maging superstar ng team in the near future. Si Luka at Reeves parehas nasa prime na nila ngayon at paniguradong malaki pang papel ang mabibigay niyan sa Lakers. Samantalang si LBJ nasa tail end of career na nga araw. Mismong nakikita yan ng mga analysts and anytime pwedeng magdesisyon to na magretiro o pumasok sa free agency. Lalo't ngayon siya na rin ang pinakamatandang active player na naglalaro sa NBA. Kulang na rin ang Lakers sa extension offer na binibigay kay LBJ. Player option na lang rin ngayon na magtatapos sa 2026 ang hawak niyan at pwedeng makatanggap na lang yan ng 1-year maximum contract para sa darating na bagong season sa susunod na taon. Isang strategic plan na nakikita ng mga analyst bilang pansamantalang solution habang inaabot at nagpapalawak ng cap space plan ang Lakers para sa susunod na summer. Yan ang nakikita ngayon na pwede na lang gawin ng Lakers kay Lolo Bron. Wala naman na kasi talagang nakikitang pwedeng maging ibang direksyon itong si LBJ para sa 2026 sa oras na matapos pa yung player option niya. Pwede siyang bigyan ng 1-year contract pero wala pang report na lumalabas base dyan. Rumors pa lang yan mga parikoy, kaya nakikita ng mga analyst at mga NBA insider na dalawa lang. It's either retirement o pumasok talaga yan sa free agency. Yan yung papasukan nitong si LBJ. Dahil sa ngayon wala namang team ang interesado nga raw na kumuha sa kanya sa trade kung sakaling magdesisyon to mismo na umalis sa Lakers. Dahil malaking restriction sa team ang biannual salary nitong si LBJ. Kaya nga diba sa mga report na lumalabas ngayon, yung mga teams tulad ng Dallas Mavericks, Knicks, Cavaliers interesado lang sa kanya sa isang buyout contract at makukuha siya sa isang veteran minimum salary. Kaya nasa tail end of career na talaga si LBJ. Pwedeng sa Lakers magtapos ang NBA career nito katulad ng gustong mangyari nitong si Rob Pelinka sa report. Pwede rin namang maglipat ng team ito gamit ang free agency at sa ibang team niya tapusin ang kanyang era. Kaya nga ngayon sa report mismo na ang front office ng Lakers kaugnay itong GM na si Rob Pelinka at yung coach na si JJ Redick, mas pinipili na ngayon talaga yung batang guards nila na i-priority sa roster. Si Luka at si Austin Reeves bilang center at bagong foundation ng Lakers para sa long-term plan nila. Kesa dito kay Lolo Bron na may pinakamalaking variable pa sa kanilang payroll ngayon dahil sa laki ng biannual niyan hindi ganun makagalaw sa ayos ang Lakers sa big market at kaya hindi nagmamadali ngayon ang team na mag-resign agad sa kanya dahil pwedeng balikan ang contract niya sa susunod na summer ng 1 taon na lang katulad nga ng sinasabi ko kanina habang naka-free yung 52.6 million na player option niya sa 2025 to 2026 season. Kaya nga parang magkakaroon ng bagong projection salary itong si LBJ na pwede lang ibigay sa kanya ng Lakers hanggang 1 taon lang. Buo pa rin naman ang core nila si LBJ, Luka at Reeves plus nagkaroon pa sila ng additional talent at veteran sign mula kay Ayton at Marcus Smart. Kaya nga parehas may short term contract mula sa 2 years lang. Samantalang si Luka pumirma ngayon ng short term contract mula sa 3 years na may player option sa 3rd year niya. Kaya nga na-secure ng Lakers ngayon hanggang sa susunod na 2 taon ang roster nila sa pagiging competitive sa West. At nakikita na susunod ng priority ng Lakers yung extension contract ni Austin Reeves next summer mula sa 4 years extension contract niya. Yan ngayon yung isa sa pinagpupukusan naman ngayon ng Lakers. Kaya nga pwede pang magbigay ang Lakers ng 1-year contract kay LBJ. Last dance kumbaga mga parekoy. Yan na lang yung nakikita ng mga NBA analysts. Dahil sa ngayon ang buong hakbang ng Lakers nagpapakita na talaga ng shifting mula sa bagong mukha ng prangkisa hanggang sa panibagong foundation na ng roster nila. Yan mismo ngayon ang ginagawa ng Lakers para hindi sila mabigla kung ano man ang maging desisyon ni Lolo Bron 1 to 2 season from now. Sa ngayon kasi habang unti-unting inaayos ng Lakers ang roster nila at naghihintay ng star o superstar sa free agency next summer pwede nilang panatilihin ang cap hold ni Austin Reeves na humigit kumulang sa 26.6 million sa kanilang payroll bilang placeholder. Hindi pa to yung actual na contract ni Reeves sa Lakers kaya may nalalabang space pa na nakadepende kung paano gagamitin ngayon ni Rob Pelinka yung cap hold na yan. Habang hindi pa nire-renew yung bagong contract ni Reeves dahil may full bird rights ang Lakers kay Reeves, maaari silang mag-over the cap
para i-resign siya kahit nakadepleted na ang free cap space nito, katulad ng ginawa nga dati ng Philadelphia 76ers kay Tyrese Maxey. Kaya magkakaroon pa ng flexibility next summer ang Lakers para makakuha ng star o superstar player na mauugnay nila sa Lakers nang hindi nila kailangang alisin si Reeves sa roster. Kaya pagpasok ng 2027, nasa bagong contract na kailangan si Reeves. Hindi na placeholder, cap hold na ang basehan ng salary projection niya. Kaya kailangan ng i-estimate ng Lakers kung magkano talaga ang projection salary na ibibigay nila dito kay Reeves sa 2027. Bagong project na cap space para kay Reeves ang lalabas. Kaya mas komplikado ang forecasting ng Lakers sa kanilang financial flexibility sa 2027 pa. Yan yung dahilan ngayon kung bakit nakikita na rin na si Luka at Reeves ang pangunahing priority ng Lakers para sa kanilang long-term orientation. Samantalang si LBJ, pinaghahandaan na rin ng mga to para sa future retirement o free agency na papasukin ito. Kaya nga nakikitang mas lalong magiging handa pa ang Lakers sa kanilang financial flexibility.